Ako si Aris, isang ordinaryong estudyante sa isang hindi gaanong kilalang bayan sa Pilipinas. Kasama ko sa paaralan ang pinsan kong si Laila. Magkasing edad kami at palagi kaming magkasama mula pa noong mga bata kami. Naging kapansin-pansin sa amin ang lumang gusali sa likod ng aming paaralan. Sinasabing may mga kwento ng kababalaghan ang lumang gusaling iyon, pero hindi namin ito pinapansin noon. Hanggang isang araw, may nangyari na nagbago sa lahat. Isang tanghali habang kami ni Lila ay naglalakad pa uwi, napansin kong tahimik ang paligid. Karaniwan ng maingay ang mga estudyante sa ganitong oras. Ngunit tila ba lahat ay tahimik. Tumingin ako kay Lila at nakita kong nakatitig siya sa lumang gusali. Sinundan ko ang kanyang tingin at doon ko nakita ang isang anino. Isang anino na tila ba gumagalaw kahit walang taong nandoon. Aris, nakita mo ba yon? Tanong ni Lila. Nanginginig ang boses. Oo, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Parang may anino talagang gumagalaw. Nagtaka kami at napaisip kung anong klaseng misteryo ang bumabalot sa lugar na yon. Sa kabila ng takot, naudyok ang aming kuryusidad. Nagdesisyon kaming bumalik kinabukasan para tuklasin ang aninong iyon. Kinabukasan, bumalik kami sa lumang gusali. May dala kaming flashlight at mga kamera. Handa kami sa kung anumang maaaring mangyari. Habang papalapit kami sa gusali, pakiramdam ko'y palakas ng palakas ang tibok ng puso ko. Nararamdaman ko rin ang kaba ni Lila. Ngunit pareho kaming determinado. Pagdating sa gusali, agad naming naramdaman ang lamig. Kahit tanghali, tila ba may kakaibang simoy ng hangin sa loob. Naglakad kami sa mahahabang pasilyo. Pinagmamasdan ng mga pader na puno ng lumang graffiti at mga sira-sirang bintana. Tila ba may nanonood sa atin? Sabi ni Lila, mahigpit ang hawak sa aking braso. Ramdam ko rin, sabi ko, habang pinapaliwanag ang landas gamit ang flashlight. Habang iniikot namin ang lugar, napansin kong may kakaibang tunog. Parang mga yapak na pumapaloob sa sahig na kahoy. Tumigil kami at naghintay. Ngunit sa halip na katahimikan, mas lalo pang lumakas ang mga yapak. Tila ba papalapit ang mga ito sa amin. Aris, kailangan na nating umalis. Bulong ni Lila, nanginginig na ang boses. Pero bago pa kami makagalaw, may isang bagay na lumitaw mula sa dilim. Isang anino, tila ba hugis tao ngunit walang mukha. Bago pa man kami makatakbo, narinig naming bumukas ang isang pinto sa gilid. Isang pinto na kanina lamang ay sarado. Dito tayo! Sigaw ko. Sabay hila kay Laila papasok sa pinto. Ngunit sa aming pagpasok, napagtanto ko, walang kasing dilim dito. At sa dilim na iyon, naramdaman namin ang malamig na hangin sa aming likuran. Napatigil kami sa takot habang may isang boses ang bumubulong mula sa kawalan. Bakit kayo nandito? Mula ng unang gabi naming makakita ng aninong gumagala sa lumang paaralan, hindi na kami mapakali ni Clara. Ang mga pag-uusap namin ay palaging nauuwi sa mga misteryosong pangyayari sa eskwelahan. Ang lumang gusali ay tila may sariling buhay. Ang mga pader nito'y tila may mga matang nagmamasid sa amin sa tuwing kami naglalakad sa pasilyo. Isang umaga, nagpasya kaming bumalik sa lumang paaralan para magsagawa ng mas masusing investigasyon. Sabi ni Lola, may kasaysayan talaga ang paaralang ito. Maraming kwento na ang narinig ko tungkol sa mga nawawalang estudyante noon. Sabi ni Clara, habang naglalakad kami papunta sa lumang gusali. Nakakapit siya ng mahigpit sa kanyang notepad. Handang isulat ang anumang kakaibang makikita namin. Ano ang plano natin, Clara? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Kahit paano'y may kaba akong nararamdaman. Pero ang kuryusidad ay mas malakas kaysa takot.
Maghiwalay tayo para mas maraming lugar ang makover. Baka mas madali nating makita ang anino kung mas malawak ang sakop natin. Tugon niya. Pumayag ako sa plano, bagamat may alinlangan. Mas mabuti na rin siguro upang mas mapabilis ang aming investigasyon. Nagpasya akong magsimula sa dating Silid-Aklatan, isang lugar na madalas kong puntahan noon tuwing kailangan ko ng tahimik na espasyo para mag-aral. Ang mga librong nakatambak at ang mga lumang kasangkapan ay nagbibigay sa lugar ng kakaibang atmosfera. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Nang marating ko ang Silid-Aklatan, agad kong napansin ang mga bakas ng sapatos sa makapal na alikabok sa sahig. Tila may nauna sa akin. Sinundan ko ito, at ang mga bakas ay nauwi sa isang lumang pinto sa likod na bahagi ng silid. Nang buksan ko ang pinto, isang makipot na hagdanan ang bumungad sa akin. Hindi ko alam na may ganitong lugar pala sa paaralan. Habang bumababa sa hagdan, narinig ko ang mahina at parang pabulong na tunog ng mga boses. Ang mga salitang hindi ko maintindihan ay tila nagmumula sa kung saan. Sa kabila ng takot, tuloy-tuloy pa rin ako hanggang sa marating ang dulo ng hagdan. Nakarating ako sa isang maliit na silid na puno ng mga lumang gamit pang eskwela, mga sirang desk, upuan at blackboard. Sa gitna ng silid, nakita ko ang isang lumang litrato na nakasabit sa pader. Isang larawan ng mga guro at estudyante noong panahon pa ng Espanyol. Isa sa mga estudyante sa litrato ay tila pamilyar. Ang kanyang mga mata ay parang buhay, parang siya ang aninong nakita namin. Nang biglang may humawak sa aking balikat, napatalon ako sa gulat. Clara! Sigaw ko, nang makita ko siya sa likuran ko. Halos hindi ako makahinga sa takot at gulat. Pasensya na, kuya! Akala ko nawala ka na! Sabi ni Clara, nanginginig ang boses. May nakita ka bang kakaiba? Ipinakita ko sa kanya ang litrato. Ito ang anino, Clara, sigurado ako. Pero ano ang koneksyon niya sa lumang paaralan? Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa pag-unawa. Kuya, kailangan nating malaman kung sino siya at kung bakit siya nagmumulto dito. May mga dokumento sa lumang opisina ng prinsipal. Baka doon natin makuha ang sagot. Nagpasya kaming magtungo sa lumang opisina. Habang naglalakad, naramdaman namin pareho ang malamig na hangin na tila sumusunod sa amin. Ang hagikik na naririnig namin ay mas lalong lumakas, na para bang inaasar kami ng anino. Sa wakas, narating namin ang opisina. Ang mga lumang dokumento ay nakatambak sa mesa. Mga papeles na tila nababalutan na ng agiw dahil sa katandaan. Habang nagbabasa si Clara ng mga lumang talaan, may napansin akong isang piraso ng papel na nakadikit sa ilalim ng mesa. Hinila ko ito at laking gulat namin nang mabasa ang nakasulat. Si Andres, nawawala, huling nakita sa lumang paaralan, 1898. Napatigil kami sa aming ginagawa. Ang pangalan ni Andres ang nakasulat sa likod ng litrato. Siya nga ang anino. Pero bakit siya nawawala? Ano ang nangyari sa kanya noong 1898? Kuya, sa tingin mo ba? Siya ang aninong gumagala? Tanong ni Clara. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam ang isasagot. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang malamig na hangin ang pumasok, at sa likod nito ay isang anyo ng lalaki na unti-unting lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa amin, puno ng lungkot at puot. At doon ko napagtanto, hindi kami nag-iisa sa lumang gusali. Ang anino ni Andres ay nandito, nagmamasid, naghihintay sa araw na matuklasan ang kanyang kwento. Ngunit bago kami makagalaw, biglang bumagsak ang isang lumang libro mula sa istante, at ang pinto ay bumalik sa pagkakasara. Ang anyo ni Andres ay nawala, ngunit naiwan ng malamig na hangin
na tila nagbabalita ng mas madilim na mga sikreto sa paaralan. Clara, kailangan natin itong ipagpatuloy. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Bulong ko, puno ng determinasyon at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming investigasyon. Ang tunay na kwento ni Andres ay nagsisimula pa lamang. Ako si Ben, at kasama ko ang pinsan kong si Lila sa isang kakaibang pakikipagsapalaran sa lumang paaralan. Nagsimula ito nang makarinig kami ng mga kwento tungkol sa aninong gumagala sa lugar na iyon. Noong una, hindi namin ito pinansin. Sino ba namang maniniwala sa mga kwentong multo sa panahon ngayon? Ngunit nang makakita kami ng mga kakaibang bagay noong nakaraang linggo, naging interesado kami sa mga sinasabing paranormal na pangyayari. Isang gabi ng Biyernes, nagpasya kaming bumalik sa paaralan. Ang hangin ay malamig at tila may ibinubulong na lihim. Dala ang aming mga flashlight at kamera. Humanda kami sa anumang maaari naming matuklasan. Sa aming pagpasok sa lumang gusali, agad naming naramdaman ang kakaibang presensya. Para bang may mga matang nakamasid sa bawat kilos namin. Ben, tingnan mo ito! Bulong ni Lila habang itinuturo ang isang lumang bulletin board. Naroon ang mga lumang litrato ng mga estudyante at guro. Ngunit may isang larawan na nakatawag ng aming pansin. Isang larawan ng klase. Ngunit tila may ekstra na estudyante sa dulo ng hanay na hindi kapansin-pansin sa unang tingin. Isang batang lalaki na may kakaibang ngiti. Halos hindi siya kapansin-pansin kung hindi mo tititigan ng maigi. Hindi kaya ito ang aninong nakikita nila? Tanong ko, habang pilit na inaalala ang mga kwento. Ayon sa mga estudyanteng nakausap namin, ang anino ay tila isang batang estudyante na nawawala mahigit isang dekada na ang nakalipas. Hindi siya natagpuan. At mula noon, nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa aninong iyon. Nagpatuloy kami sa pag-iikot sa gusali. Sinusuri ang bawat sulok. Sa bawat hakbang, ang mga lumang sahig ay tila may sariling buhay, umuugong sa ilalim ng aming mga paa. Sa ikalawang palapag, nakarinig kami ng kaluskos. Para bang may naglalakad sa kabila ng dingding. Nagkatinginan kami ni Lila at tahimik na sinundan ng tunog. Pagdating sa dulo ng pasilyo, natagpuan namin ang isang lumang classroom. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at mula sa loob ay may malamlam na liwanag na nagmumula sa lumang bumbilya. Bumukas ang pinto ng kusa at pumasok kami ng may halong kaba at pananabik. Sa loob, nakita namin ang mga upuan at mesa na tila hindi nagalaw sa mahabang panahon. Ngunit sa gitna ng silid ay may isang lamesa na puno ng alikabok. Maliban sa isang bahagi na tila may porma ng kamay. Sa tabi nito ay may lumang notebook. Binuksan ito ni Lila at nakita naming mga nakasulat na pangalan at mga kwento ng mga estudyanteng dumaan sa paaralan. Subalit ang isang pahina ay tila bago at walang alikabok. Nakalagay dito ang pangalan ng batang lalaki sa larawan. Tomas. Ben, tingin mo ba posible na siya nga ito? Pabulong na tanong ni Lila habang nagbabasa ng mga tala. May mga kwento ng mga estudyanteng nakakita kay Tomas sa iba't ibang bahagi ng paaralan, ngunit lahat ay tila nagtatapos sa parehong paraan. Ang batang lalaki ay tila nawawala sa isang iglap na parang usok. Biglang lumamig ang paligid at naramdaman namin ang paggalaw ng hangin na parang may dumaan sa amin. Sa gilid ng aming paningin, tila may aninong dumaan sa likod ng silid. Mabilis naming tinutok ang aming mga flashlight, ngunit wala kaming nakita. Nang i-off ko ang ilaw, bumalik ang anino, mas malinaw ngayon. Isang batang lalaki, nakatayo at nakatingin sa aming dalawa, may kakaibang ngiti na tila puno ng kalungkutan. Lila, kailangan na nating umalis.
sabi ko, habang pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit bago pa man kami makalabas ng silid, narinig namin ang isang tinig, isang malambing na tinig ng bata. "Tulungan niyo ako!" sabi ng tinig na yon, puno ng pagmamakaawa. Hindi ko alam kung anong gagawin, ngunit si Lila ay tila nahikayat sa tinig. "Ben, baka kailangan niya ng tulong. Baka ito na ang pagkakataon natin na malaman ang totoo." Ngunit bago ko pa man siya mapigilan, biglang bumukas ang pinto ng silid ng malakas at sumara muli. Nandyan na naman ang anino, ngunit ngayon ay tila mas malapit ito at mas malinaw kaysa kanina. "Tulungan niyo ako!" Muli nitong sambit at sa isang iglap ay nawala, kasabay ng pagbukas ng pinto. Agad kaming nagmamadaling lumabas at habang tumatakbo sa pasilyo, naramdaman namin ang malamig na hangin na tila sumusunod sa amin. Nang makalabas kami ng gusali, bumalik ang normal na temperatura ng hangin. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong hinihingal at punong-puno ng katanungan sa nangyari. "Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito?" tanong ni Lila habang kami ay pauwi na. Ngunit bago kami tuluyang makalayo, napansin namin ang isang papel na nakasuksok sa bulsa ni Lila. Isang maliit na papel na may nakasulat na, "Salamat sa sulat kamay ng bata." Hindi namin alam kung paano ito napunta sa kanya. Ngunit alam naming hindi pa ito ang katapusan ng aming imbestigasyon. Ang anino ni Tomas ay may kwento at tila kami ang napiling makinig. Sa wakas, narating namin ni Lila ang lumang paaralan. Ang mga pader nito'y tila humihikbi sa paglipas ng panahon. Ang pintura'y nagkakaliskis na at ang mga bintana'y nababalot ng makapal na alikabok. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, nagpatuloy kami ni Lila sa pag-iimbestiga. Pareho kaming may hawak na flashlight. Sinisilip ang bawat sulok na tila ba may mga matang nagmamasid. "May nararamdaman ka bang kakaiba?" tanong ni Lila habang naglalakad kami sa pasilyo. Sa kanyang tinig ay naroon ang halong kaba at pananabik. "Parang may malamig na hangin na dumadaan, kahit sarado naman ang mga bintana." Sagot ko habang pinupunasan ang pawis sa aking noo. Hindi ko maiwasang manginig sa bawat hakbang naming palalim sa paaralan. Parang may presensyang hindi namin nakikita, ngunit dama ko ang bigat nito sa hangin. Nagpatuloy kami hanggang sa marating ang luma nilang silid-aklatan. Isang silid na nababalot ng dilim, tila ba ang mga aklat ay matagal nang hindi nagagalaw. Isa-isa naming sinilip ang mga lumang tala at dokumento. Nagbabaka sakaling may makuha kaming impormasyon tungkol sa aninong gumagala. Ngunit sa aming paghahanap, tila ba walang anumang bakas ng kasaysayan ang magbibigay linaw sa misteryo. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Pareho kaming napatigil. Ang aming mga puso'y tila sasabog sa kaba. "Sino ka?" tawag ni Laila. Ngunit walang sumagot. Ang kaluskos ay nagpatuloy. Tila ba may mga yapak na papalapit sa amin. Pinagmasdan ko ang paligid, ngunit wala akong makita. Nagdesisyon kaming lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. At doon ay nakita namin ang isang lumang pinto na bahagyang nakabukas. "Dapat ba nating buksan?" tanong ni Lila habang nakatingin sa akin. Sa kanyang mga mata ay nakita ko ang tapang na nag-uudyok sa akin upang kumilos. "Oo, buksan natin," sagot ko. Habang unti-unting nagbubukas ang pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagmumula sa loob. Ang silid ay puno ng mga lumang gamit, mga mesa at upuan na nagkalat. Tila ba iniwan na lang basta ng mga impsatang noon. Ngunit ang nakakuha ng aming pansin ay ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isa itong larawan ng mga estudyante, ngunit kakaiba ang kanilang mga mukha. Tila ba may hinanakit at ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot.
Sa likod ng larawan ay may nakasulat na, "Sa alaala ng mga kaluluwang nananatili." Bigla, naramdaman ko ang paggalaw sa likod ng larawan. Hinila ko ito, at sa aking pagkamangha ay may nakita akong maliit na pinto. Si Lila ay nagulat, ngunit nangingibabaw ang kanyang kagustuhan na malaman ang katotohanan. "Tara, buksan natin!" udyok niya. Ang pinto ay nagbukas sa isang makipot na daanan. Sa dulo nito ay may nakita kaming liwanag. Isang liwanag na tila ba nag-aanyaya, ngunit kasabay ay nagbabanta. Naglakad kami patungo sa liwanag, at sa aming pagdating ay natagpuan namin ang isang lumang altar. Sa altar ay may mga kandila na tila ba sinindihan kamakailan lang. Sa tabi nito ay may isang lumang libro, bukas at naglalaman ng mga salitang hindi ko maunawaan. Si Lila ay lumapit sa libro, at sa kanyang paghipo ay biglang bumukas ang mga pahina nito. Nagpakita ng mga larawan ng mga estudyante. Parehong mga estudyanteng nasa lumang larawan. Ang mga salitang hindi ko maunawaan ay tila ba nagliwanag, at ang mga kandila ay nagningas ng mas maliwanag. "Lila, ano itong nangyayari?" tanong ko. Pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malamig na hangin ang biglang humampas sa amin. At sa gilid ng altar ay may lumitaw na aninong gumagala. Ang anino'y tila ba lumulutang, at ang kanyang mga mata'y puno ng hinanakit. "Anong kailangan mo sa amin?" tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang, bagamat halatang nanginginig siya. Ang anino'y lumapit, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita ito. "Kailangan mong buuin ang nawasak upang makalaya," sabi nito. Ang tinig ay tila ba nagmumula sa kailaliman. Sa kanyang kamay ay may hawak na susi, at bigla itong naglaho. Iniwan kaming nagtataka. "Anong ibig sabihin nun?" tanong ni Lila. Ngunit bago pa man kami makapag-isip, narinig namin ang mga yapak na papalapit muli. Sa aming paglingon, nakita namin ang isang grupo ng mga estudyante. Ang kanilang mga mukha ay parehong nakikita sa larawan. Sa aming pagkabigla, naisip ko, hindi ba't sila ang mga estudyanteng matagal nang nawawala? Ngunit bago pa man kami makapagsalita, biglang bumukas ang pintuan ng silid, at ang hangin ay muling humampas sa amin. Ang mga estudyante ay bunaglaho. Iniwan kaming nag-iisa. Sa puntong iyon, alam kong may mas malalim pang misteryo sa lumang paaralan. Ngunit paano namin malalaman ang katotohanan kung ang mga kaluluway patuloy na naglaho sa dilim? Sa likod ng altar, may nakita kaming pinto. Ngunit bago pa man namin ito mabuksan, narinig namin ang boses ng anino. "Magsimula kayo sa simula upang makamit ang wakas." Yung mga salitang iyon ay nagdulot ng mas matinding kaba. Ngunit sa likod ng takot ay naroon ang pag-asang matuklasan ang katotohanan. Sa aming paglingon sa pinto, alam kong ang susunod na hakbang ay magdadala sa amin sa mas madilim na bahagi ng lumang paaralan. Ngunit sa aming pagpasok, ang pinto ay biglang nagsara. Iniwan kaming nagtataka at nag-iisa sa dilim. Sa kabila ng dilim ng gabi, ang mga ilaw sa lumang paaralan ay tila bumubuo ng mahiwagang anyo. Ang bawat sulok ng pasilyo nito ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kakaibang pakiramdam na may mga matang nagmamasid sa amin mula sa likod ng makakapal na dingding. Ako si Marco, at kasama ko ang pinsan kong si Lila. Pareho kaming sinisilaban ng kuryosidad na tuklasin ang misteryo sa likod ng aninong gumagala sa lumang paaralan na ito. "Marco, sigurado ka bang ito ang tamang lugar?" tanong ni Lila habang sumisilip siya sa lumang mapa ng paaralan na nakuha namin mula sa library. Tumango ako. Sinusubukan kong ipakita ang tiwala sa sarili kahit ang puso ko ay kumakabog. "Oo, Lila, sa silidaklatan na ito madalas makita ang anino.
Ayon sa mga kwento ng nakatatanda, dito raw nagsimula ang lahat. Pumasok kami sa silid-aklatan, at ang amoy ng lumang papel at alikabok ay agad na bumalot sa amin. Ang mga lumang libro ay nakapatong sa mga estante. Tila nagkukwento ng mga lihim na matagal nang nakalimutan. Sa gitna ng silid, may isang lumang mesa na puno ng mga kalat ng papel at sirang lampara. Dito namin napagpasyahan na magsimula ng aming investigasyon. Habang nagbabasa kami ng mga lumang tala, narinig namin ang marahang kaluskos mula sa likod ng mga estante. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso at naramdaman ko rin ang kaba ni Lila. Isang malamig na hangin ang dumaan at ang mga pahina ng isang bukas na libro sa mesa ay biglang nagliparan. "Marco, nakita mo ba yung periyon?" Tanong ni Laila. Ang tinig niya ay puno ng takot. Tumango ako. Hindi ko maialis ang tingin ko sa lugar kung saan dumaan ang malamig na hangin. "Parang may gustong magpakita sa atin," sagot ko. Pilit na ikinukubli ang takot sa likod ng aking boses. Nagpatuloy kami sa pag-aaral ng mga tala, hanggang sa isang pahina ang nakakuha ng aming pansin. Isang lumang larawan ng isang guro na nakatayo sa harap ng mga estudyante. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalang Gang Santiago at isang petsa, Hunyo 1965. Ayon sa kwento, si Ging Santiago ay biglang nawala isang gabi ng Hunyo, at mula noon, ang kanyang anino ay gumagala sa paaralan. "Marco, sa palagay mo ba siya ang gumagalang anino?" Tanong ni Lila habang tinitingnan ang larawan. "Bakit siya nagpapakita sa atin?" Hindi ko alam ang sagot, pero pakiramdam ko ay malapit na kaming makahanap ng kasagutan. Baka may nais siyang iparating sa atin, Lila. Baka may kailangan tayong malaman. Patuloy kaming naghanap ng mga palatandaan hanggang sa natuklasan namin ang isang lihim na pintuan sa likod ng istante. Ang pintuan ay may kalawang na mga bisagra at tila hindi na nagalaw sa loob ng maraming taon. Nang buksan namin ito, isang malawak na silid ang tumambad sa amin, puno ng mga lumang kagamitan at muwebles. Sa sulok ng silid, may isang lumang kahon na puno ng mga sulat at litrato. Isa sa mga sulat ang umagaw ng aming atensyon. Isang liham na isinulat ni Ginga Santiago. Sa liham, binanggit niya ang tungkol sa kanyang takot at pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mga estudyante. Mayroon siyang natuklasan na lihim tungkol sa paaralan at may banta sa seguridad ng mga estudyante. "Marco, ano ang ibig sabihin nito?" Tanong ni Lila habang nagbabasa ng liham. "Hindi ko alam, pero sa tingin ko, may mas malalim na dahilan kung bakit gumagala ang anino ni Gang Santiago." "Kailangan nating alamin, Lila. Kailangan natin siyang tulungan." Habang pinag-aaralan namin ng liham, naramdaman namin ang presensya ng isang tao sa likod namin. Isang malamig na hangin ang dumaan at nang lingunin namin, isang anino ang nakatayo sa pintuan. Nagmamasid sa amin. Ang silid ay tila lumamig at ang anino ay unti-unting umusad papalapit sa amin. "Ano ang gagawin natin, Marco?" Tanong ni Lila, nanginginig sa takot. Ngunit bago kami makagalaw, ang anino ay nagpakita ng isang bagay, isang susi. Ang susi ay tila makaluma at puno ng kalawang, pero may kakaibang liwanag na bumabalot dito. Mabilis kong nakuha ang susi, at sa sandaling iyon, ang anino ay biglang nawala. Naiwan kaming nagtataka at natatakot. Sa aming paglabas sa silid, naramdaman namin na may kakaibang pagbabago. Ang paligid ay tila naging mas maliwanag, at ang presensya ng anino ay nawala. Pero alam namin na hindi pa ito ang katapusan. Ang susi na iniwan ng anino ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. At kasabay nito, isang bagong misteryo na dapat naming lutasin. Bago namin tuluyang lisanin ang lumang paaralan, narinig namin ang marahang bulong ng hangin.
Isang babala o paalala. Hindi namin tiyak. Ngunit alam namin na ang susi ay may mahalagang papel na gagampanan sa aming susunod na hakbang. Sa likod ng pintuan ng lumang paaralan, isang lihim ang naghihintay na mabunyag. At kami ni Lila ang may hawak ng susi sa kasagutan. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin at nakakakilabot na katahimikan ng gabi, hindi namin magawang umatras. Nakatingin kami ni Lara sa lumang gusali ng paaralan, na tila nag-aanyaya sa amin sa loob ng kanyang anino. Ang mga pader nito ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng misteryo at panganib. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ko ang kakaibang pagnanasa na matuklasan ng katotohanan. "Kuya, sigurado ka ba dito?" tanong ni Lara habang kinakalma ang kanyang sarili. Naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang tinig, ngunit may determinasyon din itong kasamang hindi mo dapat maliitin. "Walang atrasan, Lara. Malalaman natin kung ano ang tunay na nangyayari dito." Sagot ko habang hinihigpitan ng hawak ko sa flashlight. Nagsimula kaming pumasok sa gusali, at ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang namin. Ang sahig na yari sa kahoy ay tila umaangal sa bawat yapak namin. Ang dilim sa loob ay tila bumabalot sa amin, ngunit ang liwanag mula sa aming flashlight ay sapat upang magbigay daan sa aming pag-usad. Minsan, kunang narinig ang mga kwento-kwento tungkol sa aninong gumagala sa lumang paaralan. Sinasabing ito ay kaluluwa ng isang guro na hindi matahimik. Ngunit sa gabi-gabing pagmamasid namin mula sa labas ng bintana, tila may mas malalim pang misteryo ang bumabalot dito. Nagpatuloy kami sa paglalakad, hanggang sa makarating kami sa lumang silid-aklatan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay agad na sumalubong sa amin. Sa gitna ng silid, may nakita kaming lumang mesa na puno ng mga gamit pang eskwela na tila iniwan at hindi na muling binalikan. "Ang daming gamit, kuya. Parang bigla na lang silang umalis." Pansin ni Lara habang pinagmamasdan ng mesa. Tumingin ako sa paligid at napansin kong may kakaibang liwanag na nanggagaling sa likod ng isang malaking estante ng aklat. "Lara, tingnan mo ito!" bulong ko. Dahan-dahan kaming lumapit, at doon namin nakita ang isang lumang pintuan na bahagyang nakabukas. Mula rito ay lumalabas ang kakaibang liwanag na tila pumapawi sa dilim ng buong silid-aklatan. Ang pintuan ay tila isang portal sa ibang mundo. Isang daan patungo sa hindi namin alam. Pagkabukas ko sa pinto, bumungad sa amin ng isang maliit na silid na may kakaibang mga kagamitan. Mga kandila, sinaunang aklat, at mga simbolo sa sahig na hindi ko maintindihan. "Kuya, ano ito?" bulong ni Lara, na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Parang ritual chamber," sagot ko, habang sinusubukan kong unawain ang mga simbolo sa sahig. Sa gitna ng mga ito ay may isang malaking bilog na tila isang portal. Parang may ginagawang ritual dito. Habang tinitingnan ko ang paligid, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. At sa isang iglap, nakita ko ang aninong matagal na naming hinahanap. Ito'y lumitaw mula sa bilog sa sahig, tila lumulutang sa ere. Ang itsura nito ay hindi ko maipaliwanag, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. "Kuya!" sigaw ni Lara habang hinila ang aking braso. "Anong gagawin natin?" "Hindi ko alam, ngunit kailangan naming kumilos." Hawak ang aming mga flashlight. Sinubukan naming maghanap ng paraan upang mapatigil ang anino. Ngunit sa bawat galaw namin, tila lalo lamang itong lumalapit. Ang kanyang anyo ay nagbabago. Nagiging mas malinaw, mas nakakatakot. Sa isang iglap, nagkaroon ng kakaibang tunog mula sa likod namin. Isang boses na tila nagmumula sa anino mismo. "Hindi kayo dapat nandito," bulong nito. Ngunit may halong galit at lungkot.
Bakit? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili. Ano ang kailangan mo? Ngunit bago pa ito makasagot, biglang lumiwanag ang buong silid. Ang mga kandila ay nagliyab ng mas malakas. At ang mga simbolo sa sahig ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Ang anino ay biglang nawala, pero ang pakiramdam ng panganib ay hindi naglaho. Kuya, tingnan mo ito! Pansin ni Lara sa isang sulok ng silid kung saan may nakita siyang lumang litrato. Ang litrato ay ng mga estudyante at guro. Isa sa mga ito ay hawig sa aninong nakita namin. Siya ang guro, sabi ko habang tinitingnan ng litrato. Ngunit bakit siya nagmumulto? Bago pa namin matuklasan ang sagot, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Isang grupo ng mga tao ang pumasok. Mga estudyante rin, ngunit may kakaibang sigla at determinasyon sa kanilang mukha. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ng isa sa kanila. Halatang nagulat na makita kaming dalawa. Nag-iimbestiga! Sagot ko. Pilit na hindi ipakita ang kaba. Kayo, anong ginagawa ninyo rito? Ngumiti ang leader ng grupo. Tila may alam na hindi namin batid. Kami ang tunay na nag-iimbestiga at mukhang napasok nyo ang mundo na hindi dapat sa inyo. At sa sandaling iyon, napagtanto namin ni Lara na mas malaki pa ang misteryo sa likod ng lumang paaralan kaysa sa aming inaakala. Ang mga bagong dating na ito, tila sila ang susi sa mga tanong na matagal na naming hinahanap. Ngunit sino sila at ano ang tunay nilang motibo? Habang nagtatapos ang gabi, isang bagay lang ang sigurado. Hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Marami pang dapat tuklasin at ang pintuan patungo sa katotohanan ay unti-unti nang bumubukas. Sa paglipas ng mga araw, hindi maalis sa isip ko ang mga kaganapan sa lumang paaralan. Para bang may bumubulong sa akin na bumalik doon, na may kailangan pa akong tuklasin. Sa gitna ng aking pag-aalala, hindi ko na rin napigilan ang aking sarili. Sinabi ko kay Ella, ang pinsan kong estudyante rin, ang aking nararamdaman. Ano sa tingin mo, Ella? Hindi ba't parang may humihila sa ating pabalik doon? Tanong ko, habang kami ay naglalakad papunta sa aming klase. Oo, Ramon, parang may hindi pa tayo natutuklasan. Sagot niya habang nakatingin sa malayo. Tila binabalikan ang mga nangyari sa lumang paaralan. Nagpasya kaming bumalik sa lumang paaralan matapos ang klase. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati at ang paligid ay mas mapanglaw. Habang kami ay naglalakad papasok, naramdaman ko ang kakaibang presensya na tila nakamasid sa amin. Ngunit sa halip na matakot, lalo kaming naengganyo na ipagpatuloy ang aming pagsisiyasat. Ramon, tingnan mo ito! Bulong ni Ella habang itinuturo ang isang makitid na daan sa gilid ng lumang gusali na dati ay hindi namin napansin. Ang daan ay natatakpan ng mga ligaw na halaman at tila matagal nang hindi dinadaanan ng tao. Sinundan namin ang daan at narating namin ng isang pader na may nakatagong pinto. Ang pinto ay gawa sa lumang kahoy at may mga ukit na tila mga simbolo. Nagdadalawang isip kami kung bubuksan ito. Ngunit ang kuryosidad ay nanaig sa amin. Pagbukas namin ng pinto, bumungad sa amin ang isang silid na puno ng mga lumang libro at kagamitan. Parang isang lihim na imbakan na matagal nang nakalimutan. Ang mga libro ay may mga pamagat na hindi pamilyar. At ang mga kagamitan ay tila pang ritual. Anong klaseng lugar ito? Tanong ni Ella habang naglalakad sa loob, sinusuri ang mga bagay na naroon. Habang nag-iikot kami sa silid, napansin ko ang isang libro na may kakaibang disenyo sa pabalat. Parang may humihila sa akin na basahin ito. Binuksan ko ang libro at doon ko nakita ang mga kwento ng mga estudyante na nawala sa paaralan mahigit 1 dekada na ang nakalilipas. Sa bawat pahina ay may mga larawan. At sa likod ng bawat larawan ay may mga nakasulat na pangalan.
Ramon, tingnan mo ito! Sabi ni Ella habang itinuturo ang isang larawan. Ang larawang iyon ay nagpapakita ng isang grupo ng mga estudyante na nakatayo sa harap ng lumang paaralan. Ngunit ang nakapagtataka, isa sa mga estudyante ay ang anino na nakita namin noong una. Siya ang anino! Sigaw ni Ella. Ang boses niya ay puno ng kaba. Biglang naramdaman namin ang paggalaw ng hangin sa loob ng silid. Parang may presensyang nagising sa aming pagdating. Napatingin kami sa paligid. At sa likod ng mga lumang kagamitan ay may isang bintana na tila biglang bumukas. Ang malamig na hangin ay pumasok. At sa liwanag ng buwan ay nakita namin ang anino na nakatayo sa labas. Ramon, kailangan nating umalis! Sabi ni Ella habang hinahatak ako palabas ng silid. Ngunit bago pa kami makalabas, ang pinto ay biglang sumara. Narinig namin ang pagkalabog nito at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Nagtangka kaming buksan ang pinto, ngunit tila hindi ito nagagalaw. Ang mga libro sa loob ng silid ay biglang bumagsak sa sahig at ang mga kagamitan ay nagsimula ring gumalaw. Parang may puwersang pumipigil sa amin na makalabas. Habang kami ay nagtatangka, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa aming harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bakit kayo narito? Hindi niyo dapat ginising ang mga alaala ng nakaraan. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa amin. Napatigil kami sa takot. Ang matandang lalaki ay tila bahagi ng kwento ng lumang paaralan na hindi namin alam. May mga tanong sa aming isipan, ngunit hindi namin alam kung paano ito sasagutin. Anong ibig mong sabihin? Sino ka? Tanong ni Ella, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig namin ang tunog ng mga yapak sa labas. Iba pang mga anino ang nagsimulang magpakita. Lumalapit sa aming kinaroroonan. Ramon! Hindi tayo pwedeng matrap dito! Sabi ni Ella habang hinahanap ang paraan palabas. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang isang susi na nakasabit sa dingding. Agad ko itong kinuha at sinubukan sa pinto. Sa kabutihang palad, bumukas ito. Agad kaming tumakbo palabas ng silid. Iniwan ang mga anino at ang matandang lalaki. Habang kami ay tumatakbo palayo, narinig namin ang bulong ng hangin. Babalik kayo! Hindi pa tapos ang kwento. Tila may hindi pa kami natutuklasan at ang mga sagot ay patuloy na nagkukubli sa likod ng mga anino ng nakaraan. Sa paglabas namin ng lumang paaralan, alam naming hindi iyon ang huli. Sa likod ng mga anino ay may lihim na naghihintay na aming madiskubre. Ako si Marco at kasama ko ang pinsan kong si Lila sa isang misyon na hindi namin inakalang magdadala sa amin sa pinakamadilim na sulok ng aming lumang paaralan. Nagsimula ang lahat ng mabalita namin ang tungkol sa aninong gumagala sa lumang gusali tuwing gabi. Marami na ang nagsabi ngunit iilan lamang ang may lakas ng loob na magsiyasat. Kami ni Lila ay hindi na bago sa ganitong mga kwento. Ngunit iba ang hatak ng misteryo ngayon. Isang gabi, nagpasya kaming bumalik sa paaralan upang subukang hanapin ang pinagmulan ng anino. Bitbit ang aming flashlight at camera. Sinuyod namin ang mga lumang pasilyo. Ang mga sahig ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang namin. At ang malamig na hangin ay bumabalot sa aming mga katawan. Habang papalapit kami sa lumang silid-aklatan, naramdaman namin ang kakaibang presensya. Marco, nararamdaman mo rin ba? Tanong ni Lila. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Tumangulang ako bilang tugon. Nang buksan namin ang pinto ng lumang silid-aklatan, agad kaming sinalubong ng malamig na simoy ng hangin. Ang mga lumang libro ay nakahilera pa rin sa mga istante. Ngunit ang karamihan sa mga ito ay tila hindi na nagagalaw sa matagal na panahon.
Sinimulan naming mag-imbestiga. Inisa-isa ang bawat sulok ng silid. Hanggang sa may marinig kaming kaluskos mula sa isang sulok. Layla, may narinig ka ba? Tanong ko, sabay tutok ng flashlight sa pinagmulan ng tunog. Ngunit wala akong nakita. Parang may gumagalaw sa likod ng mga libro. Sagot niya habang dahan-dahan kaming lumapit. Nang buksan namin ang isang bahagi ng istante, tumambad sa amin ang isang maliit na lagusan na tila patungo sa isang lihim na silid. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong may kaba at pananabik. Nagdesisyon kaming ipagpatuloy ang pag-usisa. Dahan-dahan kaming pumasok sa lagusan at sa dulo nito ay isang maliit na silid na puno ng mga lumang kagamitan at papel. Marco, tingnan mo ito, sabi ni Lila habang may inaabot na lumang larawan. Ang larawan ay mula sa isang klase noong dekada 60. Ngunit ang nakapagtataka ay may isang estudyanteng tila naglaho na parang anino sa gilid ng litrato. Baka siya ang anino, sabi ko. Patuloy naming sinuri ang mga papel at natuklasan namin ang ilang talaan ng mga estudyanteng nag-aral noon dito. Isa sa mga pangalan ay may bilog at tandang pananong, si Ramon Villanueva. Naghahanap pa kami ng impormasyon nang biglang may narinig kaming boses na parang nanggagaling sa mismong mga dingding. Bakit kayo nandito? Tanong ng malamig na tinig. Biglang bumigat ang paligid at ang malamig na hangin ay tila naging mas malamig pa. Nagkatitigan kami ni Lila, parehong hindi makapagsalita sa takot. Siya ang anino! Bulong ni Lila at sa sandaling iyon, isang malamlam na liwanag ang nagsimulang bumalot sa silid. Dahan-dahan, ang anyo ng isang batang lalaki ay nabuo sa harap namin. Siya ay nakangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ramon? Tanong ko. Hindi sigurado kung paano kami sasagot. Oo, ako si Ramon. Maraming taon na akong nakakulong dito. Naghahanap ng makakatulong. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at lungkot. Kailangan ko na kayong makaalis bago pa mahuli ang lahat. Pero paano ka namin matutulungan? Tanong ni Lila, puno ng pag-aalala. Hanapin ninyo ang lihim na nakatago sa lumang gusali. Ito lang ang paraan para makalaya ako. Sagot ni Ramon bago siya naglaho. Iniwan kaming magpinsan na naguguluhan at natatakot. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong puno ng tanong at pag-aalala. Ano ang lihim na tinutukoy ni Ramon? At paano ito makakatulong sa kanya para makalaya? Bago pa man kami makapagdesisyon kung ano ang susunod naming gagawin, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Sa liwanag ng buwan, isang figura ang nakatayo sa pintuan. Nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung tao o anino pa rin ang nasa harap namin, ngunit sigurado akong hindi pa kami tapos sa aming investigasyon. At sa sandaling iyon, naabaman kong hindi lang kami ang nagmamasid sa silid na iyon. Ang malamig na simoy ng hangin ay muling dumaan at alam kong may mas malaking misteryo pa kaming haharapin. Sa bawat takbang ko papunta sa lumang gusali ng paaralan, ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso. Mula sa sulok ng aking mata, nakita ko si Mia na tahimik lang sa tabi ko. Ngunit halatang may kaba rin. Pareho kaming may nararamdamang hindi pangkaraniwan sa lugar na ito. Parang may malamig na hangin na bumabalot sa paligid namin, kahit na napakainit ng gabi. Mia, sigurado ka ba dito? Tanong ko. Pilit na ipinapakita ang kumpiyansa, kahit na bumabalot sa akin ang pag-aalinlangan. Tumango siya. Ang tingin ay diretso sa pinto ng lumang paaralan. Kailangan natin malaman kung ano talaga ang nangyayari dito, Leo. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan. Sa aming pagpasok, sinalubong kami ng mga lumang upuan at mesa. Ang mga ito'y tila nakikiusap na alalahanin ng kanilang mga kwento. Ang mga dingding
ay may bakas ng mga lumang guhit na parang mga kaluluwa ng nakaraan na nag-iwan ng kanilang marka. Nagsimula kaming maglibot. Ang mga hakbang namin ay nag-echo sa loob ng gusali. Ang aming mga flashlight lamang ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Habang naglalakad, naririnig ko ang mga kwentuhan ng mga mag-aaral na minsang nag-aral dito. Mga bulungan ng saya, takot at pag-asa. Pero ngayon, ibang bulong ang naririnig namin. Mga bulong na tila galing sa kabilang mundo. Maya-maya'y may narinig kaming kaluskos mula sa itaas. Nagkatinginan kami ni Mia. Kapwa nagtatanong sa aming mga mata kung ano iyon. "Doon tayo, Leo," bulong niya. Dahan-dahan kaming umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng mas malalim na kaba. Pagdating namin sa ikalawang palapag, may nakita kaming pinto na bahagyang nakabukas. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa isang lumang pisara kung saan nakasulat ang mga salitang "Huwag kayong pumasok." Napalingon ako kay Mia. Ngunit sa halip na mag-alangan, mas naging determinado siya. "Mas lalo tayong kailangang pumasok," sabi niya, at bahagyang nagtulak sa pinto. Sa loob, isang malamlam na liwanag ang bumalot sa kwarto. Sa gitna ay may isang lumang mesa, at sa ibabaw nito ay may nakapatong na lumang aklat. Nilapitan namin iyon. Ang bawat pahina ay tila puno ng mga kwento ng misteryo at pighati. Habang binubuklat ni Mia ang aklat, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Parang may presensyang dumaan. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. "Mia, may naramdaman ka ba?" tanong ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Bago pa man siya makasagot, biglang nagbukas ang isa pang pinto sa likuran namin. Sa loob nito, may isang anino na tila naglalakad. Isang anino na hindi dapat naroroon. Napalunok kami ni Mia. Ang takot ay bumalot sa aming mga katawan, ngunit hindi kami makagalaw. Ang anino'y dahan-dahang lumapit sa amin. Ang mga mata nito'y tila nag-aapoy sa galit. "Bakit kayo nandito?" tanong nito. Ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi kami makasagot. Ang takot ay nagpatigil sa aming mga dila. Ngunit bigla akong naisip ang kwento na narinig ko noon. Isang guro na nawala sa paaralan na ito. Hindi na muling nakita. "Ikaw ba si Ginoong Ramirez?" tanong ko. Umaasa na tama ang aking hinala. Ang anino'y biglang tumigil. Ang galit sa mukha nito'y napalitan ng lungkot. "Oo, ako si Ramirez. Ano ang ginagawa ninyo dito?" tanong nito. Ang boses ay naging mas malambot. "Bakit mo kami pinupuntahan?" tanong ni Mia. Ngayon ay mas kalmado na. "Ano ang kailangan mo sa amin?" Sa halip na sumagot, nagpakita ito ng isang imahe sa aming mga isipan. Isang larawan ng isang batang babae na umiiyak, na tila nawawala sa dilim. "Tulungan ninyo siyang makahanap ng daan pabalik," sabi ni Ramirez. At bigla itong nawala. Iniwan kaming naguguluhan. "Mia, ano yon?" tanong ko. Ang isip ko'y puno ng tanong. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng sagot, biglang nagbukas ang mga ilaw sa buong gusali. Sa gitna ng kwarto, nakita namin ang isang batang babae na nakatingin sa amin. Ang mga mata'y puno ng pag-asang matulungan siya. Hindi namin alam kung paano, ngunit alam namin na kailangan naming malaman ang lahat. Ang bawat detalye ng kwento, ang bawat sulok ng misteryo. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang bigat ng aming misyon. Isang misyon na magdadala sa amin sa mas madilim na sulok ng lumang paaralan. At doon, sa gitna ng dilim, nakaramdam kami ng pag-asa. Isang pag-asa na magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming kwento. Ngunit alam namin na ang bawat sagot ay may katumbas na panganib. At ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa aming tapang. Sa aming paglabas, narinig namin ang mga bulong muli. Mga bulong na tila nagsasabing,
Mag-ingat kayo! Ngunit kami determinadong harapin ang lahat, kahit na ang aninong gumagala sa dilim. Sa kabila ng pagod na dulot ng maraming linggo ng pagsasaliksik, hindi pa rin namin magawang talikuran ang aninong gumagala sa lumang paaralan. Ako si Marco, at ang pinsan kong si Leila ay kasama ko sa paglalakbay na ito. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalong nagiging misteryoso ang mga nangyayari sa aming paligid. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng klase, nagpasya kaming bumalik sa lumang paaralan. Ang lugar na iyon ay puno ng alaala, luma at makasaysayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may mga bagay na tila nagtatago sa dilim. Ang mga kwento ng mga guro at estudyante tungkol sa anino ay hindi nawawala sa aming isipan. Sa bawat hakbang namin papasok sa gusali, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Marco, sigurado ka bang gusto mo pa ring ipagpatuloy ito? Tanong ni Leila, habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang flashlight. Walang atrasan, Leila. Malapit na natin itong matapos. Kailangan lang nating malaman kung ano talaga ang nangyayari rito. Sagot ko. Pilit na nagpapakatapang kahit alam kong natatakot din ako. Sa loob ng lumang paaralan, ang katahimikan ay tila bumabalot sa amin. Ang bawat tunog ng aming mga yapak sa sahig ay nag-echo sa mga dingding. At ang malamlam na liwanag ng flashlight ni Leila ang tanging nagbibigay tanglaw sa aming daraanan. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin namin ang isang pintuang bahagyang nakabukas. Marco, tingnan mo yun. Baka iyon ang daan patungo sa silid na hinihinala nilang pinagmumulan ng anino. Bulong ni Leila. Lumapit kami sa pintuan. Sa kabila ng lumang kahoy na pintuan, naroon ang silid na tila matagal nang hindi binubuksan. May kakaibang enerhiya sa lugar na iyon. Parang may nagmamasid, nagtatago sa likod ng mga anino. Nang marating namin ang loob, napansin namin ang mga lumang kagamitan na tila iniwan lang bigla. Leila, tingnan mo ito, sabi ko, habang tinitingnan ng isang lumang diary sa ibabaw ng mesa. Ang diary ay tila pagmamay-ari ng isang estudyante mula dekada 80. Binuksan namin ang diary at sa mga pahina nito ay natagpuan namin ng mga kwento ng isang estudyanteng nagngangalang Emilio. Ayon sa kanyang mga isinulat, siya ay naging saksi sa ilang kakaibang pangyayari sa paaralan. Sa bawat pahina ay naroon ang mga kwento ng aninong gumagala. Mga aninong tila nananahan sa lugar tuwing gabi. Marco, ito na yata ang sagot sa lahat. Si Emilio, bulalas ni Leila. Habang binabasa namin ang diary, biglang narinig namin ang isang ingay mula sa labas ng silid. Ang ingay ay tila yapak ng mga paa. Mabilis at nagmamadali. Leila, may tao! Anong gagawin natin? Tanong ko, habang hinahanap ang pinagmumulan ng ingay. Dito lang tayo, Marco. Huwag tayong gumawa ng ingay. Sagot ni Leila, habang kami ay nagtatago sa likod ng mga lumang upuan. Sa bawat segundo, ang ingay ay lalong lumalapit sa amin. Ang kaba ay lalong tumindi. Ngunit sa likod ng takot ay naroon ang aming kagustuhang malaman ng katotohanan. Nang malapit na ang yapak, bigla itong huminto. Leila, wala na. Parang nawala na siya, sabi ko. Ngunit bago pa man kami makagalaw, biglang bumukas ang ilaw sa silid. Tumambad sa amin ang isang pamilyar na mukha. Si Emilio, ang estudyante mula sa diary. Ngunit paano? Paano siya narito? Ang kanyang mukha ay tila punong-puno ng lungkot. At sa kanyang mga mata ay naroon ang isang kwento na hindi pa naisusulat. Marco, hindi siya anino. Siya ay buhay. Bulong ni Leila, halos hindi makapaniwala. Emilio, ikaw ba talaga ito? Tanong ko, habang pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot,
Bigla na lamang siyang nawala sa aming paningin. Tila isang anino lamang na naglaho. Layla, ano yung nangyari? Saan siya nagpunta? Tanong ko, habang gulong-gulo ang aking isipan. Marco, sa tingin ko ang anino ay hindi lamang kwento. Isa itong babala. Isa itong lihim na kailangan nating tuklasin bago pa man mahuli ang lahat. Sagot ni Layla, habang kami ay nagmamadaling lumabas ng silid. Sa kabila ng aming takot, alam namin na hindi pa ito ang katapusan ng aming paglalakbay. Sa bawat hakbang namin palabas ng lumang paaralan, lalo kaming nagiging determinado na malaman ang buong katotohanan. Ngunit ang tanong, paano namin haharapin ang lihim na ito na tila isang anino sa dilim?